Good morning Pilipinas and welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito makakasama na po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa, walang iba kundi si Mr. Meno Mendoza. Good morning Mr. Mendoza. Sa akin po nga unang katanungan, ano na po ba ang pinakahuling impormasyon tungkol dito sa binabantayan po natin na Bagyong Ineng at posible pa rin po ba ang pagla-landfall po nito sa mga susunod na araw? Magandang umaga din, Amor, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Para sa ating update tungkol sa Bagyong Ineng, ito nga ay huling namataan natin sa layong 445 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. At ito ay may tagnay lakas na hangin pa rin umaabot sa 180 kilometers per hour, malapit sa gitna. At may mga pagbugso pa rin na umaabot sa 215 kilometers per hour. Inaasahan natin na tatahak pa rin ito sa direksyong Pakanluran sa bilis na 13 kilometro kada oras. At bukas ng hapon, inaasahan natin na ito ay mas pinakamalapit dito sa atin sa Batanes. Ayan po, nalaman po natin ang update tungkol po dito sa binabantayan po nating Bagyong Ineng na lalo pa po nga bumagal compare po nitong mga nakalipas sa oras. At inaasahan nga po natin kung magpatuloy po sa kanyang bilis at direksyon, posible po na ito ay bukas ng hapon lumapit na dito sa may Batanes area. At ito naman po Mr. Mendoza, saan po ba nakataas ang inyong public storm warning signal at ano po ba ang dapat paghandaan ng mga residente sa mga lugar na ito? Para sa mga signals natin dito sa Batanes Group of Island, dito sa Calayan Group of Island at sa Babuyan Group of Island, kasama rin sa Cagayan, nakataas ang ating signal number 2. At ang signal number 1 naman natin, nakataas pa rin sa Northern Aurora, Ifugao, Isabela, Mountain Province, Kalinga, Apayao, Abra at Ilocos Norte. Dapat paghandaan natin yung mga malalakas na buhos ng ulan, yung mga pagbugso ng hangin, at yung mga malalaking alon na posible pa rin magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. So ngayon po alam na po natin ang mga dapat asahan ng mga residente ng mga lugar na nasa ilalim ng Public Storm Warning Signal number 2 and Signal number 1. Ngayon naman po Mr. Mendoza, para po sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, ano po ba ang dapat nating asahan sa ating weather condition base sa inyong 5 AM weather forecast? Okay, para naman sa natitirang bahagi ng mga bansa natin na walang signal, inaasahan natin na dito sa natitirang bahagi ng Ilocos, then sa natitirang bahagi ng Cagayan, dito naman sa Metro Manila, sa Central Luzon, sa Isabel, dito sa bandang Mindoro, Palawan, at inaasahan natin dyan yung mga pamisa-misa mga pag-ulan. Then dito naman sa Bicol area at sa nalalawing bahagi ng Kabisayaan, inaasahan natin dyan yung mga light to moderate na mga pag-ulan. Then sa Mindanao naman, inaasahan natin yung mga partly cloudy na dulot pa rin ng mga thunderstorms natin, mga pag-ulan sa lugar ng Mindanao. At Mr. Mendoza, dahil nga po isang bagyo ang patuloy na umiiral dito sa loob ng ating boundary, paano po ba nito maapektuhan naman ito nga lagay ng ating mga karagatan? Meron po ba kayong itinaas na gale warning para sa araw na ito? Para sa ating mga mangingisda, inaasahan pa rin natin na malalaki pa rin ang alon. Dito nga sa eastern seaboards ng Luzon, then sa seaboards ng northern and eastern Samar, dyan malalaki ang alon. Kaya yung mga mangingisda natin, huwag munang pumalawat sa nasabing mga baybayin. At panghuling katanungan na lamang po Mr. Mendoza, posible pa po ba na lumakas pa ito nga binabantayan po nating bagyo habang lumalapit po ito dito sa ating landmass? At posible pa ba ito nga lumakas sa pagiging super typhoon? Inaasahan natin na posible pa rin itong lumakas pero maaaring hindi na ito makaabot sa kategorya ng typhoon. At ang makakapekto sa paglakas nito ay yung paring init ng ating karagatan. Ayan, so patuloy na lamang po nating babantayan ang mga pagbabago o development dito sa Bagyong Ineng na nasa loob pa nga rin ng Philippine Area of Responsibility. Ayan, maraming salamat po Mr. Meno Mendoza sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at mga dagdag kaalaman para sa ating mga manonood ngayong umaga. Nakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.